morning. So bakit po mahalaga ang oras sa ating panahon? Bakit mahalaga na gumawa po ng mga bagay na kalooban ng Diyos? Kaya nga po sinasabi sa banal na kasulatan in Ephesians chapter 5 verse 16, na samantalahin mo gumawa ng mabuti sapagkat ang araw na ito ay masama. So ibig sabihin ang oras ay mahalaga na gumawa tayo ng kalooban mula sa ating Diyos. Bakit? Let us influence to become a God. Those are so many peoples. So iyon po yun. Kaya po mahalaga. So agawin natin sila tungo sa ating Panginoon. Why? Because the day are evil. So ibig sabihin, sino ang nagtitik control sa mga oras na ito, sa mga araw na ito? The take control is the devil rules. So kaya po mahalaga yun. Kaya po sinasabi rito sa Ephesians 5:16 na samantalahin natin na gumawa ng mabuti sapagkat ang araw na ito ay puno-puno ng kasamaan. So ibig sabihin, napakahalaga ang oras na lahat ng bagay ay ilaan natin sa Diyos para po sa mga magagandang bagay na ating gagawin. So, kaya nga po sinasabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things in righteousness shall be added unto you. So, ibig sabihin, kung uunahin natin ang ating Panginoon, ulitin ko yung talata po. Sabi niya, seek first to the kingdom of God in righteousness, in all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, kung uunahin natin ang Diyos na gawin ang mga bagay na kalooban niya, ay lahat po ng pagpapala ay idaragdag sa iyo. Kaya nga po mahalaga na tayo po mayroong tunay na pagkakakilala sa Diyos, ay magkaroon po tayo ng liwanag sapagkat ang araw na ito ay punong-puno ng kadiliman. So ibig sabihin, sa pamamagitan mo ay makakapag-impluwensya ka. Sa pamamagitan mo ay magkakaroon ng liwanag. Ibig sabihin, marami tao na maliliwanagan. Ano po? Kaya nga po sinasabi din po sa Mateo na makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan, at maluwag na daan tungo sa kapahamakan. Bakit po sinasabi yun? Kasi mas pinipili nila na hindi sila mahirapan, pero ikapamahamak naman nila. Kaysa pinaghirapan nila po, na kumbaga sumusurkat po sila, no? Gusto nila hindi sila mahirapan, no? Po yung thinking ng tao. So sino po naglalagay niyang ganung kaisipan ng tao? Si Satanas. Hindi po ang mga bagay po, hindi po ganun kadali na dapat natin makuha. Dapat pinaghihirapan. So pero maraming tao na gusto nila hindi maghihirap, hindi nila paghihirapan yung gagawin nila. Gagawa na lang sila ng mga bagay na kaagad na instant, no? Kaya nga po ang daming instant niya, instant noodle o ang mga bagay, no? Puro instant ang gustong gawin. So, pero ang dulo noon, kapahamakan, kamatayan. So kaya ngayong umaga, mga minamahal, nawa po mabuksan ang ating puso't kaisipan para sa mga gandang bagay tungo sa ating Diyos, sapagkat ang pinakanais ng Diyos, tayo mayroong tunay na pagsunod at pananampalataya. Good morning!